Van driver patay habang 6 pang sakaying sugatan nang mabangga sila ng truck sa Bukidnon. At sa Pampanga, truck driver ang sugatan nang sumalpok sa pader. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Nawasak ang pader ng isang bahay sa Lubao, Pampanga nang sumalpok doon ang isang trailer truck. Sa CCTV footage sa Jasa Road, kita ang pag-araro ng truck sa mga concrete barrier. Dumiretso ito sa kabilang linya hanggang sumalpok sa bahay. Na-miscalculate ng driver yung distansya ng center barrier. Aksidente niya itong tinamaan ng gulong niya. Nung pumutok yung gulong niya, hindi niya na nakontrol, tsaka bumangga sa pader. Dinala sa ospital ang sugatang truck driver na ayon sa pulisya halos 4 na oras na sinagip. Inabutan namin na nakapasok sa pader yung ulo ng trailer at inabutan namin doon na nakaipit yung driver. Bahagyang nasugatan ng pahinante pati ang isang nakatira sa bahay na natamaan ng isang bahagi ng pader. Ayon sa pulisya, sasagutin daw ng may-ari ng truck ang mga danyos sa aksidente. Sa Damulog, Bukidnon, naipit sa minamaneho niyang van ng isang driver. Wasak ang van sa pagsalpok ng trailer truck na nag-overshoot umano sa kurbada ng kalsada. Itong truck, nakapasok siya sa opposite lane, sir, ng kwan. Sa katong sa lubong niya na kwan, sir, van. Nagpang-abot sila, sir, no? Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na van driver. Dinala sa ospital ang mga pasahero na 5 madre at 1 mongha. Hawak na ng Damulog Police ang truck driver na mahaharap sa mga reklamo. Sinusubukan pang makuha ang pahayag ng truck driver at mga nakaligtas. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bilang pagtupad sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi na po ma-access sa mga pangunahing e-wallet app ang mga online gambling site. Nakatutok si Darlene Kai. Dati po, pag open mo, makikita mo sa G-Live. Ngayon po, pag click ko talaga, wala na siya. Pagbukas si Johnny ko kaninang umaga ng kanyang e-wallet, hindi na ito nakalink sa online sugal na bilang rider ay naging libangan daw niya kapag nakatambay at wala pang booking. Sa utos kasi ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat ngayong araw wala na ang link at icon ng gambling app at website sa mga e-wallet. Sa GCash, makikita agad ang advisory na nagsasabing tatalima sila sa utos ng BSP. Alas 8 kagabi, August 16, sinuspinde na nila ang access sa gaming. Hanggang kagabi lang din ang ibinigay na palugit para i-withdraw ng users ang pera nila mula sa gaming accounts pabalik sa e-wallet. Sumunod na rin ang maya sa utos ng BSP mula alas 8 kagabi. Dinisable o tinanggal na nila ang link ng gambling site sa games feature ng app. Unang inanunsyo ni BSP Deputy Governor Mamerto Taconan ang pag-unlink ng online gambling platform sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement kasunod ng mga panawagang iban ang online gambling. Epektibo raw ito hanggang maisapinal nila ang mga pulisya tungkol sa online gambling payment services. Malaking tulong daw ito para sa mga nag-online gambling. Para sa akin po, hindi na po siguro. Para maiwasan na rin. Hindi lang ako, basta sa mga nakakarami din. For me, malaking bagay, ma'am. Kasi kagaya sa akin, isang rider, pag may mga pasahero nagbabayad through GCash, kahit mga pangkain mo lang, isugal pa. Ayon kay Committee Chairperson Erwin Tulfo, ang pag-delink ng e-wallet firm sa online gambling sites ay senyales na handang makipagtulungan ng business sector sa gobyerno para tugunan ang problema ng online gambling addiction. Pero dapat din anyang silipin ng ibang online platforms dahil lumipat daw ang online gambling firm sa mga messaging app at online shopping platform. Ayon sa isang psychiatrist, mahalaga ang tulong ng mga mahal sa buhay at buong komunidad para matulungan ang mga may gambling disorder. Nagsisimula ito with na they need help and help is always available at meron always therapy, be it cognitive behavioral therapy, psychotherapy, group therapy, and meron also medications kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Formal nang hiniling ni Senate Minority Leader Tito Soto ang mandatory drug testing sa Senado para raw mapanatili itong drug-free workplace. Sa isang liham kay Senate President Francis Escudero, sinabi ni Soto na isagawa ang mandatory random drug testing sa loob mismo ng Senado, alinsunod sa umiiral na patakaran. Sa pamamagitan nito, masisiguro raw na makikita ang pagkakaroon ng
moral, kahusayan, integridad, pagtugon, pagiging progresibo at kurtesiya sa civil service. Ang kahilingan ay bunsod ng mga kumakalat na ulat tungkol sa munay paggamit ng marijuana sa loob ng Senado. Kinumpirma ni Senator Escudero na tanggap na niya ang liham at maglalabas daw siya ng pahayag kaugnay dito bukas. Kinilala po ang ilang natatanging alumnos ng University of the Philippines na nagpamalas ng mahalagang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Most Distinguished Alumnus, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Lifetime Distinguished Award naman ang iginawad kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kinalala rin sa Budget Secretary Amina Pangandaman, Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez, Court of Appeals Associate Justice Angeline Mary Quimposale at Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres. At kabilang din sa ginawaran ng parangal sina Solicitor General Darlene Marie Basco Berberabe, dating Congressman Marquez Go, at Ambassador Rosario Gonzales Manalo. Sa kabuuan, 64 na UP alumni ang binigyan ng pagkilala. Tila domino ng pagtaas ng presyo ang nagresulta sa pagtaas ng presyo ng bigas mapa-lokal man o imported. At yan po ay kahit sa susunod na buwan pa ang import ban na iniutos ng Pangulo. Nakatutok si Katrina Son. Sa Setyembre pa lang simula ang 60-day suspension ng pag-aangkat ng bigas na utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi mismo ng Agriculture Department, napuna nilang tumaas ang farm gate price ng palay sa 6 na pangunahing rice-producing regions sa bansa. Sa ilang palengke sa Metro Manila, nagtaas presyo, hindi lang ang mga imported rice, kundi pati mga local rice. Naka-apekto kasi tumaas din yung kuha namin ng bigas. Yung dating 980, 1,000 na ngayon, 20 pesos ang taas yung 25 kilos. Wala naman daw magagawa ang mga mamimili kung magtataas talaga ang presyo ng bigas. Okay naman sana kasi lalakas ang di ba, benta ng mga magsasaka. Kung ano yung presyo nila, yun ang susundin. Wala naman hindi naman pwedeng tawaran ng bigas, di ba? Paliwanag ng Sinag, tumaas ang presyo ng bigas para sa pagtaas ng taripa. 15% tariff, yung 25% broken is 25 pesos landed dito sa ating bansa. So doon binabase ng mga traders yung presyo. So kung 25 pesos landed, ibig sabihin delivered sa miller yung palay is 15 pesos. Bili sa farmers is 12 to 13 pesos. Naniniwala rin daw sila na hindi masyadong maapektuhan ang presyo ng bigas sa ipapatupad na 60-day suspension ng rice importation lalo't magsisimula na raw ang anihan sa September 15. Malaki kasi yung harvest ng atin local So kung peak ng harvest dito, baka ang inaano namin is pag bumagsak yung presyo, kaya bang bilihin ng government yung palay? Yun ang problema natin. Kasi ang pondo ng government is maliit lang. No? Sinubukan ng GMA Integrated News Team na kunan ng pahayag ang Department of Agriculture pero wala pang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Hataw sa sayawan ang mga Dabawenyo at turista na nakisaya ngayon sa street dance competition sa Kadayawan Festival. At mula sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Pia, isang makulay at nakakaindak na selebrasyon ang natunghayan ng mga Dabawenyo at mga bisita sa pamulak at indak-indak na kabilang sa mga culminating activities ng Kadayawan Festival sa Davao City ngayong araw. Nakakaindak na musikang likha ng mga tambor. Mga nakakaaliw na mga katutubong sayaw at makukulay na costume. Yan ang natunghayan ng mga Dabawenyo at mga turista sa pagtatanghal ng 16 na grupo sa Indak-Indak sa Kadayawan o Street Dance Competition. Idinaan nila sa kanilang mga sinyaw ang kwento ng masaganang ani, kultura at tradisyon. Ang parada,
Patikim pa lang para sa Grand Showdown ngayong gabi, kung saan paglalabanan ang 1 milyong pisong grand prize. Pumarada rin ang mga engrandeng float na puno ng mga bulaklak, prutas at iba pang palamuti at disenyo. Highlight sa parade ang mga float ng mga kandidata sa Hiya sa Kadayawan ng 11 ethno-linguistic tribe ng Davao City. Pia, tuloy-tuloy pa rin yung selebrasyon ng Kadayawan Festival dito sa San Pedro Square sa mga oras na ito. Sa ngayon nga ay napapatuloy yung Grand Showdown para sa Indak-Indak sa Kadayawan. Happy 40th Kadayawan Festival, Pia! Happy Kadayawan at daghang salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV.